mga mare! Kahapon nga naisipan ko na nga magpalit ng cover kama. Paano ba naman dahil yata sobrang dark nitong bedsheet namin parang nangangati ako. At saka parang ang init-init niya sa katawan. Kaya yan, binalik ko na nga lang yung dati kong cover kama. At saka lampas na 1 week na din yata nung nagpalit ako, kaya yan nagpapalit na ulit ako. Hindi naman naglilik yung diaper ni Dylan, kaya lang mga mare yung mga kinakaskas ko sa kanya ay napupunta nga dito sa kama. Dahil nga holiday mga mare, walang pasok yung panganay ko, kaya yan nagbabanding kami dito sa kwarto. Buti na nga lang i-behave lang yung baby namin sa duyan. Pagkatapos nga dyan ay pinatulog ko, tapos yung kagising nga niya, yan nga, nakamod yung baby. Kahit na nga pagod na pagod ka, sasalubong sa'yo yung ganito ka-cute na baby, mawawala talaga yung pagod mo. 5:30 na nga yan mga mare, kagigising lang ng baby, tapos nga nalimusan ko na kaagad. Hindi ko na nga agad pinapatulog ngayon mga mare, dahil nga wala akong nagagawang masyado, dahil diretso tulog na kami. Ngayon nga nasasanay siyang mga alas 7 yung tulog namin. Pinasuot ko na nga sa kanya yung pajama na binili kong terno, yung t-shirt kasi hindi pa niya kasya. Dahil nga kagigising lang ng baby, tapos dumedi siya, ayan nga, nakamood siya. Mamaya mga bandang alas 7 na nga kami mag-aaway niyan para patulugin siya. Napatulog ko na nga siya dyan mga mare, pero ayan, inistorbo na naman siya ng kamay niya, kaya nagising na naman. At saka nasabi ko nga sa inyo mga mare na tuwing gabi, hindi muna agad nagpapababa yung baby, nagpapabebe muna kay mama niya. O narinig niyo mga mare, nagpapabebe. Nagising nga kami ng alas 3 dito mga mare, umiiri siya, kala ko nga magpupup siya. Kaya yan nga mga mare, dinapa ko siya ng maayos para nga makairi. Pero nuko, false alarm lang pala. Pagkatapos ko nga minasage yung likod niya dito mga mare, nakatulog ulit. Pagpasensya niyo na yung mukha ko mga mare, tsaka yung suot ko, dahil ganyan talaga yung sinusuot ko pag gabi. Nuko, daig ko pa yung pulubi sa kanto. Tsari. At nung 5:30 nga mga mare ng umaga, dun nga natuloy yung tiyan niya. Katatapos ko nga siyang nilamusan dyan mga mare at naghihingi na nga ng dede. Ayan nga, tinahabol na naman yung kamay niya. Nuko, mga pasaway talaga yung kamay niyang to, ayaw sumunod sa kanya. Kaya tuwing gabi, ito nga yung mga kaaway ko. Ito nga yung mga istorbo sa pagtulog niya, kaya nagigising siya. Papaliguan ko nga siya dyan mga mare, nakita ko nga yung mga short niya na tig-15, napakaluwang. Kaya yan, sinubukan ko nga silang tahihin. Ewan ko ba sa mga short na nabili kong to, alam ko pang newborn to, pero parang pang 1 year old. Abay nuko, sobrang luwang. Habang nananahi ako dyan mga mare, nasa duyan lang si Dylan, tapos nga maya-maya nagmuryot na. Sabi ko nga itatapusin ko muna yung tinatahi ko, pero hindi niya ako pinatapos. Iniga ko lang siya sa unan mga mare, pinadedi ko, tapos nga yan nga nilagay ko sa tabi ko. Abay nabitin nata dahil nagmumuryot pa din. Pinagpapahinga ko lang siya ng konti dyan para nga mapaliguan ko na. Ewan ko ba sa mga tig-15 short na to, malinaw na, maluwang pa, nuko. Maya-maya nga mga mare, nagmuryot na ng tuluyan, nabitin na ata sa dede. Kaya yan, pinagtimpla ko, tapos pinaghele-hele ko. Diyos ko, kasya, nabure. Maganda kasing busog siya at nakatulog siya bago ko nga paliguan. Pagpasensya nyo na yung video ko mga mare, naka-blurred pala. Pagkatapos ko nga siya pinultang dyan mga mare, yan nga napaliguan ko na. Dahil nga busog ang baby, hindi siya muryot nung binibihisan ko. Nuko, yung mga tinahi kong short, ang dami ko nang binawas, maluwang pa din. Kaya madalas hindi ko na pinapasuot yung mga short na to, pinapadyaman ko na. Paano ba naman parang naglo-losyang yung baby. Katabi ko nga siyang nagbo-voice over ngayon mga mare, nagre-reklamo ata. O siya mga mare,